Hello mga bata! Ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo. So ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa tala-arawan. Okay, unang tanong, ano ang tala-arawan? Pangalawang tanong, ano-ano ang impormasyong makikita sa isang tala-arawan? Pangatlong tanong, ano ang kahalagahan ng pagsulat ng isang tala-arawan? Okay, malalaman natin ito ngayon. Okay, basahin natin ang isang pag-uusap ng dalawang bata. Okay, para maintindihan natin kung ano talaga ang tala-arawan. Okay, narito ang dalawang batang nag-uusap. Okay, ang sabi ng isang bata, Arlene, kumusta naman ang pagbisita mo sa Tia Carmen mo? Tanong naman ni Arlene. Masaya. Marami kaming pinuntahan at naranasan. Sabi naman ng isang bata, ikwento mo naman sa akin. Sagot ni Arlene, o sige, kukunin ko lang ang aking tala-arawan. Ngayon, bakit kaya sinabi ni Arlene na kukunin muna niya ang kanyang tala-arawan? Ano kaya ang tala-arawan? Bakit kaya mahalagang magkaroon tayo ng tala-arawan? Kaya alamin natin o basahin natin o tingnan natin ang tala-arawan na sinasabi ni Arlene para maintindihan natin ng mabuti. Okay, narito na ang tala-arawan ni Arlene. Kalagayan, papunta sa lungsod ng Tanggob, Usamis sina Arlene. Ang paliparan ng eroplano o airport ay nasa lungsod ng Dipolog. Sa Dipolog, nakatira ang kanyang tita Carmen at tito Teddy. Doon muna sila matutulog. Itinala niya sa kanyang tala-arawan ang mga karanasan niya sa pagtigil niya doon. Okay, dito nakasulat ang araw. So, Sabado daw. Sabado. Kama, petsa, ikatatlo ng Hunyo. Yun ang buwan kung kailan nangyari ang kaniyang pagbisita sa kanyang tiya Carmen. At ang taon, 2006 or 2006 sa Ingles. Okay, isinulat niya dito. Pagkakain ng agahan, kama, pinasyal kami ni Tita Carmen sa Rizal Shrine sa Dapitan, period. Okay, so isang pangungusap. Okay, sunod. Ito pala ay nasa baybay, dagat, period. So, pangalawang pangungusap. Pangatlong pangungusap. Napakalamig at sariwang-sariwa ang hangin na nagbubuhat sa dagat at napakalinaw ng tubig, period. At ang panghuling pangungusap, napakasarap langhapin ang sariwang hangin. Okay. Ilang pangungusap ang makikita sa unang araw ng tala-arawan ni Arlene? Diba 4? Okay. So dapat kung tayo ay susulat ng tala-arawan, dapat ito ay nakasulat ng pangungusap. Either 3 pangungusap, 4 na pangungusap, or 5 pangungusap. Basta, ang importante, ang isusulat mo lang ay yung importanteng detalye na ginawa mo sa araw na iyon. Okay, yung detalye na ayaw mong makalimutan. Okay, pangalawang araw, linggo, kama, ika-4 ng Hunyo, kama, 2006. So, unang isusulat natin ha, tandaan, unang isusulat natin ay ang araw, pagkatapos ang petsa, ang buwan, at ang taon. Dapat ito ay nakahiwalay ng kama o kuwet. Okay, ano ang ginawa ni Arlene dito? Okay, ang isinulat niya, pagkakain ng agahan. Inihatid kami ni Tito Teddy sa bus terminal patungong Usamis. Alas 12 na kami nakarating sa lungsod ng Tanggob.
Dito kami titigil ng 5 araw. Maulan ang lugar na ito, kaya mura dito ang mga bungang kahoy. Napakalaki ang inihain sa aming saging. Okay. So, ilan kaya ang pangungusap na isinulat ni Arlene sa pangalawang araw? Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, di ba? 5 pangungusap. So, kaya tandaan na ang tala-arawan ay isusulat sa paraan ng pangungusap. Ito ay bawat pangungusap ay magsisimula sa malaking titik at magtatapos sa tuldok. Pwede itong binubuo or bubuuhin ng 3 pangungusap, 4 na pangungusap, or 5 pangungusap. So, sa Ingles, ang tala-arawan ay journal or parang diary. Journal or diary. Okay, sunod. Pagyamanin natin. Okay, meron tayong halimbawa ditong mga tala-arawan. 1, 2, 3 araw na tala-arawan. Okay, ito ay hindi tama ang pagkasulat sa tala-arawang ito. So, ang gagawin natin, subukan nating isulat ng tama. Okay, makinig lang ha. Okay. Abril, 12, 2006. Diba? Ang una, dapat araw. So, walang araw na isinulat. So, pwedeng Miyerkules, or kuwit, 12 ng Abril, kuwit, 2006. So, yan ang tamang pagkasulat. Diba? Okay. Then, sinabi ko na isusulat ang tala-arawan sa pamamagitan ng pangungusap. Dito, hindi pangungusap kasi hindi ito nagsisimula sa malaking titik at hindi rin nagtatapos ng tuldok. At ito ay nakasulat na nakanumero, 1, 2, 3. So, ito ay mali. So, dapat, ang gagawin natin, ang unang isusulat, na malengke kami sa palengke, period. At nagsisimula sa malaking titik. Sunod, nakita namin ang isang matandang nakadapa, period. At nagsisimula sa malaking titik. At ang panghuli, tinulungan naming bumangon ang matanda, period. At magsisimula sa malaking titik. O ilang pangungusap ang nagawa natin? Diba 3? So, ang sabi ko kanina, pwedeng 3, 4, o 5 pangungusap. Okay. Okay, next. Okay. Huwebes, Abril, 13, 2006. Diba dapat? Ano ang dapat? Huwebes, 13 ng Abril, 2006. Okay, ang unang isusulat, naglalaba kami sa ilog, period at capital letter. Sunod, isang batang lalaki ang tumakbong takot na takot, period, at huwag kalimutang malaking titik ang unang salita ng pangungusap. Sunod, isang napakalaking sawa ang bumagtas sa ilog, period, at malaking titik pa rin. At ang panghuli, wala na ang sawa nang dumating ang mga tao, period, at magsisimula sa malaking titik. Okay, so ang tala-arawang ito ay nagsisimula or binubuo ng 4 na pangungusap. Okay, next. Ang panghuling tala-arawan. Biyernes, Abril 14, kuwet, 2006.
So, tama ba ang pagkasulat? Siyempre, hindi. Okay. So, ang gagawin, ang una, Biyernes, kama or kwet, ika-14 ng Abril, kama o kwet, 2006. Okay, ang unang isusulat. Nagkayayaang mamasyal sa plaza ang aming pamilya, period. At magsisimula naman sa malaking titik. Okay, dahil dito hindi ito naka-arrange ng tama. So dapat nating tandaan na kung tayo ay susulat ng tala-arawan, dapat naka-arrange. Nagkasunod-sunod ang mga pangyayari. Okay, sunod. Naglalaro kaming magkakapatid habang nagkukwentuhan sina nanay at tatay. Tinulungan ko si inay na maghanda ng aming babaunin at sabik na sabik kaming nagtungo roon. Okay, so hindi ito naka-arrange, di ba? So dapat i-arrange natin. So ang unang gagawin natin, ang unang nangyari dito ay naglaro kaming magkakapatid habang nagkukwentuhan sina nanay at tatay, period, at malaking titik. Nagsisimula sa malaking titik. Pagkatapos, nagkayayaang mamasyal sa plaza ang aming pamilya, period, at magsisimula pa rin sa malaking titik ang unang salita. At ang sunod, tinulungan ko si inay na maghanda ng aming babaunin, period, at magsisimula pa rin sa malaking titik. At ang panghuli, sabik na sabik kaming nagtungo roon, period, at magsisimula sa malaking titik. Okay, so naintindihan mga bata? Okay, next. Ano ang dapat nating tandaan? Okay, ang dapat nating tandaan, sa pagsulat ng tala-arawan, isinusulat muna ang araw at petsa bago itala ang mga pangyayaring nagaganap sa araw-araw. Okay, dapat ding ginagamit ang bantas na kwet sa pagitan ng araw at petsa at bilang ng taon. Kwet, yung kama. At ginagamit ang malaking titik sa simula ng pangalan ng araw at buwan. Pati din ang paggawa ng pangungusap, dapat malaking titik. At ipinapasok ang unang pangungusap sa pagsasalaysay ng karanasan. Okay, so klaro na, naintindihan na. Okay, so ang gagawin ninyo para malaman ko kung talagang natatandaan or naintindihan ang ating leksyon ay gumawa kayo ng tala-arawan o talaan ng mga ginagawa mo sa loob ng isang linggo. Or pwede na ring 2 araw lamang sa isang linggo, yung Sabado at Linggo. Okay, magsisimula tayo ngayong Sabado. So, Sabado at Linggo. Itatala ninyo kung ano ang ginagawa ninyo sa inyong bahay. At pagkatapos ay ipapasa ninyo ito sa ating Google Classroom. Klaro ba? Okay. So, kung klaro, so sana ay naintindihan ninyo ng mabuti ang ating leksyon at dapat tandaan kung ano ang sinasabi sa video ito. Kung nakakalimutan ninyo, so panoorin ulit ang video bago gumawa ng tala-arawan. Klaro? Okay, so kung klaro na, sana ay makagawa kayo ng maganda at tamang tala-arawan.